We all need a soul to rely on, a shoulder to cry on, a friend through highs and lows. I'm not gonna make it la 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 alone. I'm not gonna make it la 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 alone. I'm not gonna make it alone. Whoa. Cause you are the someone who gets me like no one else. Right when I need it most. We all need a soul to rely on. Hi guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective, your energy at this time. Cause you are the someone who gets me like no one else. Right when I need it most. We all need a soul to rely on, a shoulder to cry on, a friend through the highs and lows. Oh my gosh, you're so wise. Spiritually wise, you've learned, you've accumulated wisdom, and parang tinrain ka ng gusto na para ma-accumulate mo, ma-acquire mo, para may mga pinagdaanan ka na hardships, hard and parang ano siya parang may mga challenges na kailangan mong malagpasan, mga ganun ba? Pero you have the key naman to overcome and yung masurpass mo yung mga challenges na yan. Kasi makaka-gain ka ng wisdom, makaka-acquire ka ng wisdom sa mga challenges and sa mga hardships in life na pinagdaanan mo. That's why you're capable and very capable and you're wise. You're a natural wise person. You're capable to identify and determine what is good for you or not, what is the best choice, what is the right decision, what is the practical solution sa mga problems? Ano yung dapat gawin para ma-solve yung problem? If it's the right decision or not. If it's the cure or not. Pwedeng gano'n, no? If it's the right cure or not sa isang sakit, sa isang pwedeng spiritual na sakit or or talagang normal na sakit ng tao. Mga ganun ba? Because you have acquired wisdom. And you're so strong, brave, and powerful yung personality mo. Respected and may authority spiritually. Ano yung may authority ka spiritually? I just want to clarify it. No. Your thought is so strong. Ano pa? Thought. Your thought, parang na-inspire ka. Meron sa isipan mo na na-inspired ka. Mag-isip na parang masaya ka na iniisip yan. Parang pinapalaliman mo.
your mind is powerful. Your thought is powerful. Na through sa pag-iisip mo, na-inspire mo yung sarili mo, parang masaya ka, napapasaya mo yung sarili mo, ganun ka. Ano pa ang about sa'yo? You're on a journey, guys, na patuloy ka na nagta-transform, tina-transform ka, binabago ka, ganon, journey in life. Anong purpose ng journey na yan? Para palakasin ka, para patatagin, palakasin, para maging strong and balanced and open yung chakras mo, ganon. Ano pa ang darating sa'yo soon? Faith. Magkakaroon ka ng faith, pananampalataya, ganun. Ano pa ang darating sa'yo? You will have a choice. Anong choice yan? Yung darating sa'yo? Person? No. More clarification sa choice na yan. Yung maging mahina o ang maging malakas. Yung maging mahina o magpalakas ka. Ganun ba? Kung piliin mo ang magpalakas o maging malakas o maging mahina ka. Ganun ba? O maging emotional na lang. Ganun. Na magpatalo sa sa mga evil na mga tao. You have a choice. Kung mahina ka ay tuwang-tuwa yung mga evil na tao. Sa mga katulad ng mga witches, katulad ng mga mangkukulam na yan at mga gumagawa ng witchcraft, mga sa kadiliman yan sila, yan ang mga evil. Nasa evil forces yan sila, guys. Yung alam na nilang masama yung ginagawa na, sige pa sila na, sige ka pang halit dahil umiiral sa kanila inggit, guys. Inggit, insecurities, yung pagiging gahama nila, they want control, power over others. Ganon ba? Yung puro kayabangan, narcissistic kadalasan naman yan, o kaya may mga psychopath yan dyan. Kaya ganyan sila, kaya impyerno talaga ang kabagsakan ng mga evil na mga tao na yan. Lalo yung mga hindi nagbabago. O kung baga, dumadating na lang sa point na huli ng lahat. Impyerno ng ang kahantungan ng kanilang kaluluwa. At saka, that is one of the most evil na gawain. Yung nang-harm sila. Yung gumagawa sila ng scheme, witchcraft, evil, dahil black magic, sorcery, sa iba, dahil sa inggit nila. Kasi yan ang sign ng taong evil. Puno ng inggit, inggitira, inggitiro, mga ganon, mga harm dahil sa inggit. Yan. Kahit i-search nyo pa yan. Yan ang mga signs ng evil ng mga tao. Yan ang mga taong hindi maligtas yan. Pag mga ganyan, pag pinagpatuloy pa nila yan, pag hindi nila binago yung sarili nila. Pero yung mga gumagawa ng witchcraft, guys, I cannot assure na maligtas yung mga yan. Kasi, lalo yung mga psychopath na yan, I cannot assure you na maligtas yung mga mangkukulam at mambabarang, kasi sa kampo na sila ng kadiliman. Siguro, kung maagap na nagbago sila, baka na they're not aware sa mga ginawa nila na attempt lang dahil gumanti, dahil gusto na mabigyan ng justice. I think pag nagrepent at magbago ay I think mapatawad pa. Pero yung mga dahil sa inggit na gagawa ng at pinagpatuloy pa nila, ewan ko lang.
Yung mga nangulam at gumawa ng barang witchcraft sa akin, hindi na yan. Sugo ako eh. Ay, hindi na yan sila maliligtas. Yung kaluluwa nila, impyerno na talaga yan sila. Yung akala nila, tuwan-tuwa sila na gumagawa sila ng evil against sa akin. Kasi nasa side ako ng light, sugo ako. Sinugo ako ng God para sa mission. At yung mga sugo galing yan sa langit na ipinadala ng katawang tao. Pinanganak bilang tao, gano'n ang sugo. Kaya sinugo ng God, messenger. Parang prophet, mga gano'n. And yung ginagawa na lang witchcraft na yan, that's the worst. Parang gusto nilang i-challenge. Until now, meron pang mga mangkukulam, meron pang mga nasigapan challenge sa akin. Yung mga desperado, sobrang inggit nila at insecurities nila dahil sa may mission ako. Dahil sa sugo, dahil sa tinatawag na sugo ako. Ang tindi ng inggit ng mga ganyang tao, impyerno yung kabagsakan ng mga yan. Ano pa ang darating sa'yo? Tuwang-tuwa sila pero sa impyerno naman sila forever mapunta dahil sa kaibilan nila, dahil sa kasakiman, kagahaman nila, dahil sa pagiging selfish, greedy, gusto nilang power, control, authority, gusto nila ng yung nasa spotlight sila, mga narcissistic yan eh. Kadalasan mga psychopath pa yung mga yan. Masyadong feeling powerful. Pero impyerno ang kantungan. Meron nang mga nangulam sa akin at mga na impyerno na, doon na sa impyerno. So yung mga yan, nag-antay na lang ng kung kailan yan sila itapon sa impyerno, yung mga yan. Yung gumagawa ng witchcraft, black magic, sorcery, at kulang barang sa akin. At mga palipad hangin na yan. Isa pa yan, palipad hangin, witchcraft din yan. Mga evil yan eh. Kampo ng kadiliman yung mga yan eh. Ganon din sa mga ibang biktima nila. Kasi alam nila yan, they're aware na evil yung kanilang ginagawa. Sa kadiliman yan. Na nasa side sila ang kadiliman. Pero pinagpapatuloy nila. Proud pa nga eh. Pag nag-comment dyan, proud pa nga eh. Napakahangal. Napakahangal. Nabaliw na siguro yan sa paggawa ng witchcraft yung mga yan. Nasiraan na sila ng ulo dahil sa inggit nila, sa kapwa nila. Dahil sa gusto nila ng power and control. Yung tao lang gustong maging Diyos ba? Gahaman ng mga klase ng tao. Hindi marunong makontento kung anong meron sila, kung anong binigay ng Diyos sa kanila. Na binigyan sila ng buhay. At yung pagsisikap na naman sa buhay ay kanya-kanya naman yan. Gusto nilang pigilan yung iba kasi gusto na sila lang umangat. Yung iba, ingud-ngud nila. Wala yan silang empathy. Wala yan silang awa. Selfishness yung umiral sila sa kanila and greediness. You will like it or not, yung mga sinabi ko, ayun ang totoo. Kasi kung ano yung totoo, it irritates the inner demons. Nakakairita yun, nakakainis yun para sa mga taong merong mga inner demons, sa mga taong may mga insecurity, sa mga taong inggitira ang pinapairal nila. Pero saan ang punta nila? Sa impyerno. Dahil sa pagiging evil nila. Ano ang message ng angels for you? Son, your son is watched over and protected as he explores his world. Kung may anak ng lalaki,
Or kung wala pa, pwede magkaanak ka ng lalaki. Pero kung may anak ka na ng lalaki, binabantay na yung anak mo at pinoprotektahan habang nag-explore sa mundong to. So kung wala pa, magkakaanak ka ng lalaki for sure. At babantayan siya at poprotektahan habang nag-explore sa mundo niya o sa mundong to, pwede din. So yan. Yung mga gumagawa ng witchcraft sa akin, kulang barang o kung ano man, they deserve na mapunta sila sa impyerno. Torturin sila dun sa impyerno. Dahil mga evil yung mga yan. Mayayabang pa. Hindi na yan sila masisave. Wala yung kapatawaran yung mga ginagawa nila. Kailan pa ako nagsabi magbago. Talagang mayayabang. Magdusa yan sa impyerno forever. So ano pa? Ayaw nilang magbago, gusto pa nilang magmayabang, makipag-compete, challenge kasi umiiral yung pagiging narcissistic nila. Kayabangan. Gusto nilang control, power. Pero ang witchcraft may limitation yan. Dahil yung nagpapagana ng witchcraft, mga kampo ng kaliliman yan, mga demonyo. At mga evil spirit yan. At yung mga yan ay mga creations lang din yan. May limitations. Yung mga yan. At sa huling, sa pagwawakas ng mundo, sa end of the world, lipulin lahat yan. Yung mga lahat ng kampo ng kadiliman, pati demonyo, evil spirit, lahat ng kampo ng kadiliman. Lipulin lahat yan. Walang matitira dyan. Doon sila pati mga taong witches, evil, masasama na hindi nagbabago. Doon sa impyerno yan sila ikulong. Doon sila magdusa sa impyerno. Forever na. So ano pa? Ako pa i-challenge ng mga witches. Sugo ako. Gusto pang makipag-compete, makipag-challenge. Just me, yung mga tao. Yung walang ibuga. Sige, pakyabang ng yabang. Ibuga na, utot na. Utot nila, ibuga nila. Doon sila sa apoy, sunugin, forever. Ulit ng durusa. So ano pa, ang energy mo ngayon. Ako, prangka talaga ako eh. Meron kang insecurities or kulang ka sa confidence, kulang ka sa belief sa sarili mo ngayon, kulang ka sa tiwala sa sarili mo to take action or to start your goal, to do something. Parang kulang ka sa passion pagdating sa kung ano yung mga gusto mong gawin, i-pursue, gano'n. Ano pa ang tungkol sa'yo? Nahirapan ka makipag-collaborate sa iba? Parang hindi kayo nagkakasundo ng iba o ibang tao, parang, or else hindi ka na-recognize pa sa work mo, o kung meron kang mga talent, hindi ka pa na-recognize sa mundong to, guys. Kapag nasa side ka ng liwanag, pag mabuting tao ka, pag righteous ka, madaming maiinis sa'yo, madaming magagalit sa'yo, madami ang pag-initan ka. Kaya nga yung mga chosen one at mga sugo ay
Kahit wala pa yan silang ginagawa, pag initan yan sila ng mga kampo ng kadiliman at ng mga evil at masasamang tao. Talagang kahit search nyo, kaya mas piniprefer na lang ng mga sugo at pati kahit yung ma-chosen one na yung mapag-isa, yung natuto na sila na hindi nila kailangan ng company ng iba. Kasi ayaw sa kanila, ayaw silang isama sa circle of friends nila kasi puro lang naman katoksikan yung ginagawa ng mga tao na evil, no? Chismis sa kapwa nila, inggit yung pinapairal nila, toxicities, mga ganun ba, ibuhos nila, ilabas nila emotional toxicities nila dahil sa nainggit. Yun ang kanilang priority. Yung mapunan, ma-fulfill yung kanilang emotion. Na pag nainggit sila ay talagang gagawa sila ng ikaruwen or ikapangharm o kaya ay gossip, manipulations, or any evil move or evil or ill or false accusations sa taong kinainggitan nila. Yun ang mga taong evil. Kahit gagawa pa sila ng kwento, gano'n naman talaga sila, sanayan sila sa ganyan. God sees everything. They cannot fake it. Jesus Christ sees everything. They cannot fake it. God sees their schemes, deceit, evil doings, manipulations, lies. They cannot fake it in front of God. Ganyan yung mga yan, baliktarin ka pa ng mga yan. Mga evil yan sila eh. They're capable of lying. Unlike sa akin, mahiya ako magsinungaling. Batawa pa ako. Mahiya ako magsinungaling yung gagawa-gawa ko ng kwento. Mahiya ako lang. Yun ang sign na nasa light ka. Hindi ka sinungaling. Mahiya ka na magsinungaling na rin gagawa-gawa ka ng kwento. Mahiya ka talaga eh. Kasi sarili mo. Yan ang totoo. Pero yung mga yan, ay proud pa yan sila na magaling sila magsinungaling. Nasanay na sila magsinungaling at magmanipula. Para sa kanila, skill nila yan. Para sa kanila, wise sila pagkaganyan sila. It's not wise. Ang wisdom connected sa truth, hindi sa kasinungalingan. You will never find wisdom sa pagsisinungaling or sa lies. You will seek or you will find wisdom sa katotohanan. Kung ano yung totoo. Kaya connected yung wisdom sa katotohanan. Kaya nga mayroong maimpyerno talaga kasi mayroon talaga mga evil. At hindi sila may mga tao din na mga sige patuloy ng gawa ng kasamaan. Ayaw magbago, ayaw tigilan ng kasamaan nila. Meron din mga hindi iniwasan yung paggawa ng evil. May mga taong evil talaga. Proud ba nga eh, hima yan eh. So ano pa? You know what? Ang tao ay cunning. Karamihan, dinosaur karamihan. Yung mga evil na mga tao, cunning yan sila. Psychopaths are cunning, manipulative, sly. Lahat na lang ng worst na ugali. Kaya sa impyerno sila mapupunta. Wala yan silang empathy, wala yan silang awa. Wala yan silang konsyensya. Kahit na
kafulisyan at kahangalan at kabalututan yung mga ginagawa nila. Para sa kanila tama yun. Para sa kanila nakaka-proud yun. Hindi yan sila nahiya sa mga ginagawa nila. Pero ayaw nilang malaman ng iba kung gaano sila ka-evil, kung yung mga ginagawa nila. Kasi hindi sila makapang namantala na naman sa ibang pwede na biktimahin at manipulahin pag nalaman, pag nabuking sila. Sabihin pa ng mga yan, ako yung manipulative na namamanipulate. Hindi yan manipulation ginagawa ko. Yung sinasabi ko, katotohanan yun. And I am guided. And sugo ako. Dahil God mismo nagsabi sa akin. At mga angels as Jesus Christ, sugo ako. Sinugo talaga for this purpose. To reveal the truth. To tell people na may impyerno. Yan ang isa sa mission ko. Hindi matanggap yan ng mga evil na mga tao. Dahil para sa kanila, baliktarin nila, sila daw may mission. Pero ang ginagawa nila, pangungulam. Gagawa ng scheme, inggit na pinapairal nila. Selfish, hindi sila selfless, kundi selfish. Gahaman pa. Ano yung sa iba, gusto pa nilang kunin. Kahit yung mission ko gusto nilang sa kanila na Bakit ko alam? Alam ko. Gusto nilang silang sugo. Kaso lang ginagawa nila pangungulam, pang-harm sa iba, selfishness yung pinapairal na greediness, kasamaan, kaivilan. Hindi. Doon pa lang sa mga signs na yun hindi na talaga sila sugo. Pwedeng sugo pa sila sa Satanas, o diba? Ang mga sugo at mga chosen one, mga empathetic yan, matulungin, pero natututo na lang yan na kontrolin yung empathy nila, na ilagay sa lugar. Kasi mayroong mga abusive. Sa mga tamang tao lang, no? Na hindi sila naabuso, na take advantage. Pwedeng magano kasi nakaka-gain nga ng wisdom, nakaka-acquire ng wisdom through experience nila at sa experiences nila ng iba at through sa pag-observe din. Kasi natural na talaga may wisdom yung mga servants of God or yung mga nasa side ng light kasi binibigyan ng God niya ng wisdom. Sabihin ng mga psychopath at yung mga mangkukulam, sabihin nila sila ang wise. Ay samantala napaka-foolish nila, baluktot pa. Evil. Hindi nga sila natututo sa buhay Paano pa maging wise yan? Kung sino ang taong hindi sinungaling at hindi manipulative, yun ang baliktarin nila. Sabihin nila manipulative, sinungaling. Ang sugo ay messenger. Ambassador, parang ambassador from heaven. Messenger from heaven, a vessel of God. Representative of heaven. Pero may kadalasan 30. Sa akin kasi 30 ako nag-umpisa. Nagturo ng mga spiritual teachings. 30. At dun, pagtungtong ko ng 30, dun talaga sinabi sa akin. Umpisa ako ng mission ko. Pero madami yan Kadalasan may, hindi lang yan. Of course, pagka mayroong mga
pwede kang tulungan mo. Hindi na yung pilitin mo yung sarili mo kung ayaw mo. Kasi pwedeng sinasabi ng gut instinct na wag kasi pwedeng plots, traps ng kaawayan or pwedeng dahil din sa mga na-experience mo sa buhay na may mga mapanlinlang, mga manluloko, mapang take advantage. That's why. Yan ang wisdom. Magiging mo yan sa experience mo. Ma-acquire mo yan sa sarili mo experiences kung marunong ka mag-acquire ng wisdom. Matuto. At yung marunong ka mag-acquire ng wisdom sa experiences ng iba. Mga ganun ba? At sa mga na-obserba sa paligid mo. Yan. Yan ang tao. Wise kung tawagin. Pero yung mga taong sinungaling na may mahilig mo ng kwento at magsinungaling at manira sa kapwa nilang gagawa ng kwento. Na i-chismis yan si ganito ganyan, no? Yun pala paninira nilang gawa nilang. Ay foolish yan siya, guys. Kabaliktaran ng wise. Walang wisdom yung mga ganun. Yung mga taong wise, hindi nila pinapakinggan yung inggit nila. Alam niyo kung ano yung pinapakinggan nila? Yung habag, awa, pero nasa lugar kasi mayroong mapang take advantage. Mayroong mapanlinlang, mapanlamang, mayroong mga abusado, evil. Hindi porket ang tao ay nagagalit ay masama na. Pwedeng yung tao na nagagalit o na-enrage sa galit ay ginawan siya ng evil. Ninakawan siya. Ginawan siya ng kasalbahian. Nilansihan siya, nilamangan siya, dinaya siya. Ginawa ng scheme, deceit ng iba. Alangan tahimik na lang siya o hindi siya magalit, makaramdam ng galit o mag-express ng galit. Pag ginawa ng ganun, kunwari na scam. Ngayon, pag nagalit yung tao na ginawa nila ng evil, ay masama pa ngayon yung tao na yun, no? Para sa mga taong masasama at evil. Kasi false yung kanilang judgment. Wrong. The way they judge things is wrong. Hindi parang baluktot ba sila ba? Hindi tama yung kanilang judgment. O walang good judgment o hindi good yung kanilang judgment. False. Anong darating sa'yo? At para sa mga yan, paghatulan yung mga witches, evil doers, itapon sa impyerno, parusahan, masama ka, baliktad kasi para sa kanila masama ang gusto na konsintihin mo masasama. Ayaw nilang parusahan, ayaw nilang hatulan. Kasi isa din sila sa evil doers na hindi nila makontrol, hindi nila pinipigilan, hindi nila tinitigil yung paggawa ng evil at kasamaan. That's why gusto nila konsintihin lang. Ay hindi ganun sa kabilang buhay Talagang may hatol yan. Kaya sabi, iwasan ang paggawa ng evil. Tigilan ang paggawa ng masama. Huwag nang gagawin. Para ma-save. So, nasa choice ng tao yan. Pag gusto mong ma-save, edi, magbago ka. Diba?
Kung ayaw mo, ay di impyerno ka. Ganun. Itong darating sa'yo. Two of Wands. Kung pili mo kabaluktutan, kaibilan, kasamaan, eh di doon ka sa leader mapunta, sa leader ng mga demonyo mapunta. Sa impyerno, alangan. Yun ang totoo dyan. Asahan nila si Jesus Christ na i-save sila ni Jesus Christ na sige sila gawa ng kasamaan ng kaibigan. Kasi sinave na daw sila ni Jesus Christ. Kaya sige lang sila gawa ng kasamaan ng kaibigan. Kasi na-save daw sila eh. Di ba napaka-foolish ng mga tao? Tingnan na lang nila yung mapala nila. Afterlife, sa paniniwala nilang ganyan. Impyerno. Akala nila konsintihin sila ng Diyos at ng God sa mga ginagawa nila na yan. Naka-record yan lahat. Bakit malakas ang loob ko na magsasabi na ganyan? Dahil alam kong tama sa mali. I know what is right from wrong. Dahil alam ko kung ano yung right from evil. Right from wrong or good from evil. Yung mga taong evil, baluktot naman. Kahit alam nilang masama, evil yung ginagawa. Sige lang. Dahil masaya daw sila, na-enjoy nila yun, di ba? Hangal, foolish. Evil na talaga. Instead na magbago, ayaw na lang sawayin sila. Ayaw na lang pakialaman. Kaya ang kinantungan, impyerno na pag namatay. So, ayan. By the way, may karapatan ako and may authority ako na mangaral. Sabihin niyan dahil sugo ako. Yan naman talaga ang isa sa mission ko. To tell you, diba sabi ni Angel Gabriel, to tell you kung ano bang purpose ng sugo, o baka sa akin lang yan, to tell the people na may impyerno. Kung ano yung mapupunta sa impyerno, kung ano ba yung mga gawain na mapupunta sa impyerno, at kung paano may iwasan yung impyerno. Diba? So yan, ginagampanan ko lang ang mission ko. Sama na lang sa malayo yun guys, yung darating sa'yo. You will like it or not. Yan ang totoo. Yan ang katotohanan. Ma-irritate man kayo ma-amaze, yan ang katotohanan. Yan ang pinaparating sa inyo. Galing sa itaas. Pwedeng long distance. Nasa malayo talaga yung tao na yan. Sino man tao yan. Baka foreigner yan. Swerte mo pang foreigner na lalo mabait, mabuting person. At maka-Diyos pa. O, diba? May empathy. Huwag lang yung psychopath ay papatayin ko ng psychopath o very selfish ang psychopath. Evil yan sila. Ano pa? Magdusa lang kayo pag psychopath. Kung hindi man kayo patay ng psychopath, magdusa lang kayo pag yan ang naging partner ninyo.
Wala yan silang pakialam sa feelings nyo. Malaga sa kanila, ma-enjoy nila. Masarapan, masaya sa buhay nila. At napaka-abusado naman, guys. Psychopath, mga sociopath, basta mga ganun. And indication dyan, number 1 indication, sinungaling, mahilig magsinungaling. Manipulative. Sly, cunning, deceitful. Search nyo yung mga psychopaths para alam nyo yung dapat yung iwasan ng mga tao. Hindi yan sila makaramdam ng empathy o yung konsensya. Hindi. Dahil napaka-evil naman yan. Kaya nga sa impyerno nga daw lahat ng mga psychopath mapupunta eh. Sabi ng mga angels eh. At ayaw din nila magbago niyan. Yung mga tinuturuan lang dito guys na magbago. Yung mga mga pwede pang ma-save yung souls. Yung mga willing, no? Yung mga willing na magbago at iwasan yung mga kasamaan. Iwasan yung paggawa ng evil at tigilan yung paggawa ng masama para ma-save. Yung mga hindi evil, yung mga ano ba? Yung mga taong may tuwid pang landas na mislead lang ng iba. Yung mga ganun ba? So, yan. Pero yung mga ubod ng kaibilan na talaga, may evil na talaga na yan. Na walang pagbabago at mga masama na talaga na hindi nila tintigil yung kasama nila. Wala lang, ano yan, pag-asa yung may namasave. Kaya, mayroong mapupunta sa impyerno. O meron na nga marapunta sa impyerno eh, madami nga eh. At sa end of the world, di ba? May mga hindi masasave at madami yun sila. Dahil madami ang baluktot talaga. Yun ang totoo. Alam nga naman sabihin ko, marami ang masasave. Kung madami ang nasa tama. I mean, madami ang nasa tamang path. Or kung madami matuwid. Righteous. Ang iniiwasan yung paggawa ng evil, tinigil yung paggawa ng masama. Yung mga ganun ba? At hindi niya pinapairal yung inggit. Yung mga ganun. At insecurities, yan ang number 1 kasi na yun ang root of all evil, inggit. Mga ganyan. Kaya nakakagawa ng evil at masama yung mga tao dahil sa inggit, selfishness nila, greediness, sa kasakiman nila, mga ganun. So ano pa, darating sa'yo na to, tungkol dito sa taong darating sa'yo, anong main energy niya, anong in-embody niya energy? May nalaman siya, nag-overthink siya sa nalaman niya. May nadiskubrihan siya na parang nai-stress talaga siya. Umiiyak siya. Pinoproblema niya yung nalaman niya. Nalaman niya tungkol sa'yo. Hindi. Basta may nalaman siya o tungkol sa kung ano man. O kaya parang stress yung tao na yan. Anxiety right now or problem lang. Parang ganun ba? Nag-overthink siya. Kilala ka na ba ng person na yan na darating sa'yo? Nag-embody ng 2 of Wands? Ay, kilala ka niya guys. At gusto niya ma-unite kayo, kaya nga darating siya eh. Swerte mo pag foreigner nga. Not long distance or kung may distance, basta may distance lang siya. Basta matino, no? Huwag yung psychopath kasi wala talaga empathy yung mga ganun. Basta mabait na asawa, maging mabait na asawa para sa'yo.
Kung ako yung selfish, hindi ko sabihin niya na, ano, ako yung evil na tao. Sabihin ko, ang gusto ko ay yung hindi maganda para sa kapwa ko. Ganun yung mga taong selfish at evil. Yung gusto nila lahat ng worst, hindi maganda at kapahamakan, kasamaan na mangyayari sa kapwa nila. Kahit wala pa silang galit dyan. Ang gusto nila lahat ng good, lahat ng mabuti, lahat ng karangyaan, kasaganaan, abundant sa kanila. Kasi they're very selfish. Kung ako ganon, na selfish at evil, ayaw ko na maging masaya kayo pagka ganon ako. Pero tingnan nyo, I want you to be happy in life. So yun ba ang evil? Yun ba ang selfish? Kung ako yung selfish, hindi ko tutulungan kahit yung animals. Ako, number 1, ako matulungin sa mga hayop at mapagmahal sa hayop. At yung mga taong nagugutom o animals na nagugutom, kung ako yung evil at hindi ako sa side ng light, hindi ko gagawin yun Isipin ko na yung sarili ko. Walang pakialam sa mga yun. Hindi ko bigyan ng pagkain. Hindi ako makaramdam ng awa. So, dun pa lang, malalaman na. Dun sa ganung ugali ng tao, dun yung malalaman. Kung nasa side ng liwanag o kadiliman. Yung mga taong selfish at evil, puro sarili ang iintindi. Gusto nila lahat sa kanila ng maganda, good, best. Gusto na sila nasa spotlight. At yung sa iba, kukunin pa nila, angkinin nila, mga ganun. Bahala, yung iba siya kung matamaan sila. Dahil yun ang totoo. Pero ang taong servant of God or mga totoong sugo at chosen one, empathetic, yan sila, selfless. Matulungin, maawain. Pero hindi sa mga abusado sa mga alam nilang abusado na. Kasi maglalagay na talaga ng boundary. Kaya nga, nakaka-acquire ng wisdom yung mga yan Kahit ako, alam ko abusado, maglalagay na ako ng boundary. Sa umpisa, pag mabait ako, pero pag alam ko abusado at lalagpas sa linya ng iba yung intensyon, masamang intensyon, naglalagay din ako ng boundary. Of course, it's my responsibility to protect what I have and to protect myself. To defend myself. And to put a healthy boundary. A boundary. Diba? Malagay may self-love ka. And dipinsahan mo din yung sarili mo. Kasi sa mundong to, mayroong masamang intensyon sa kapwa nila. Evil yung intensyon nila. Mayroong mga taong abusado, mapanlinlang, mapanlamang, mapanlansi, mapang take advantage. Yung mga yan, wisdom yan. Hindi nyo matutunan si ba? May nagturo ba sa inyo yan? Mga tungkol dyan? May mga naituro ko sa inyo na hindi, walang nakapagturo niyan. Dito nyo nalaman sa akin. Dahil lahat yun, experience yun, to acquire wisdom and to share it to others so that they will be aware sa panganib ng mga scheming, deceitful, evil na mga tao. Dahil hindi nga lahat ay mabuting tao nandito sa mundong to. Meron iba dyan na kampo ng kadiliman. Evil talaga. So, yan. Gusto niya ma-unite kayo ng tao na yan. Kaya, ayan, para may plano na may puntahan siya.
May puntahan siya. Ikaw yung pupuntahan niyan, for sure. Ikaw bang pupuntahan niyan? Ah, ikaw kasi na-attract talaga siya sa'yo. He or she finds you sexy, very attractive, good looking, parang seductive. Parang ganun ba? Talagang na-attract siya sa'yo, nadudyo talaga siya sa'yo. Passionate. Yan ang nakikita niya sa'yo. Confident. Assertive. Pagka nasa mabuti ka, o nasa side ng light, no? Kung na-notice nyo, kung sino man chosen ones dyan, madaming ayaw sa inyo. Pag-initan pa kayo, parang una-unahan kayo ng iba na una-unahan nila kayo. Kasi mga evil yun sila. Yung pala na insecure, na inggit. Kahit wala ka pang ginagawa, gusto mong dominate. Mga ganun ba? Nako. Pero pagka nasa evil, sa side ng evil, kampo ng kadiliman, o mga evil ng mga tao, lalo na yung mga nagbenta ng kaluluwa nila, kagaya ng mga sa Hollywood na yan, at mga baka yung mga iniidolo ninyo ay mga nagbenta ng kaluluwa yan, kaya gustong-gusto ng iba. Gustong-gusto ng karamihan kasi kay Satanas yan eh. Kaya gustong-gusto ng mga maraming tao yung mga yan. And full of fakeness yung mga yan. Eh, hindi naman papakita ng mga yan yung evil side nila. Yung bad side nila. Kasi mga pretender yan. They're hiding their true identity, personality. Kung ano pinapakita nila sa tao, yung fake na sila. Di ba may mga nagbenta ng kaluluwa nila? Para lang yumaman, gagawin nila lahat para sumikat. Hindi lang sa Hollywood. Lahat, buong mundo yan. Halos lahat ng sikat. Maliban lang talaga sa mga makajos na ewan ko dito sa Pilipinas. Kasi mga tao dito, karamihan makajos talaga. Takot lang ng iba magbenta ng kaluluwa. Maliban lang sa mga evil na talaga, sa mga talagang gahaman. Ay benta nilang kaluluwa na para lang sa makuha nila yung mga gusto nila. So yan. Madaming tricks at schemes sa mga devil, yung mga fallen angels at mga demonyo para makuha nila yung souls ng tao. Whether through witchcraft, pagawain ka ng witchcraft, evil, pag tuloy mo yun. Pero kung nag-umpisa ka lang na saglit lang, pwede pa yun na, kunwari, tinry-try mo lang, mga ganun ba? O gumanti ka, pwede ka pang mag-repent niya, no? Pero kung mga dahil sa inggit, nako, napakalaking kasalanan mo niyan. At kung tinuloy-tuloy pa, ay na hindi tumigil, hindi na iniwasan yung paggawa na yan, hindi tumigil talaga. Sige pa rin gawa, kahit paminsan-minsan. Nako, delikado yung kaluluwa. Impyerno talaga, natural. So, ayan guys. Yan ang isang mission ko for you to change yung mga kaso yung mga yung talagang uubusin yung pasensya ko. Talagang gagalitin, talagang i-challenge pa ng mga makukulam na talagang batinggilan. Mga feeling ba, makapangyarihan. Meron pa rin kasi talaga ng mga instead na magbago, sige pa rin talagang pinapatunayan nila na deserve nila yung impyerno talaga. So yan. Representative ako ng langit eh. Ambassador. Yan ang sugo. Ambassador ng langit. Yan ang sugo. Diba yung chosen one? Of course, masasave yung mga chosen ones din. Kasi pag chosen one talaga, mabubuti talaga yan, no?
And may empathetic yan. Hindi yan mga selfish at mga sinungaling. Hindi. Hindi yan mahilig magsinungaling din kasi nasa side ng liwanag yan eh. Bata pa lang yun. May matatak na din yung mga chosen one. May matatak yun sila. Kung wala mang liwanag katulad ng sa akin sa ulo ko, iwan ko kasi sa chosen one kung may liwanag ba talaga sila sa ulo may mga tatak yan sila guys. Nasa Biblia yan, may mga tatak yan sila. Kung sino man sa inyong chosen one, may tatak kayo niyan. Alam niyo ano, hindi. So ayan. Ano pa ang darating sa'yo? Someone na hindi niya na ina-isolate yung sarili niya. Hindi ka na niya i-ghosting pag mga ganon. Ito ba yun? Siya pa rin? Siya pa rin. Siya pa rin yan. Na it's the day of parang it's time na kumilos na siya. Napakilusin na siya ng kalangitan, ganon. Oo, para magsama kayo. It's time na napakilusin na siya ng kalangitan na unang angel, no? Na panahon na para kumilos ka na at magsama na kayo ng person mo. Parang ganon ba? Kaya it's time na pakilusin na siya ng kalangitan. Ayan. Nang sa ganun ay magsama na kayo. Pamuhay kayo ng prosperous o kumpleto guys. Ang tao na yan. So yan. So ito na lamang. Ano ba yung feelings din sa'yo ng person na yan? Ito, yung person na darating sa'yo. Anong feelings din sa'yo ngayon? Panatag, kalmado, nakarecover na siya sa pag-overthink. Pagdating sa connection nyo, meron na siyang parang ikina-stressan o nag-overthink siya, parang panatag siya pagdating sa'yo. Hindi siya bombarded. Stable. Ibig sabihin, wala yung fear pagka ganyan. Pagdating sa'yo na mag-take na action. Ano pa ang feelings yan sa'yo? Ngayon, itong person na to na darating sa'yo. Tingnan natin. Oo, naka-recover na talaga siya guys sa heartbreak. Ready na siya for new beginning. And ready na siya for a new cycle with you. Pwedeng ex mo yan na nag-break kayo, naka-recover na siya sa heartbreak. And ready na siya na makapagbalikan sa'yo. O sa mga trauma, o sa kung ano pinagdaanan niya. Lalo kung nag-away kayo, kung nagkaroon ng argument sa inyo. Ito na yung the one kasi may intervention may divine intervention dito sa connection niya. Pero for sure, madaming person na ma-attract sa'yo. No? Every person is unique. So, nyo isipin na walang na-attract sa inyo o konti lang, ganun. Hindi naman importante yun kung marami na-attract sa tao Be yourself, be your authentic self, and love yourself. And be righteous. Kung madami nga na-attract sa'yo, katulad ng mga nagsanla o nagbenta ng kaluluwa nila kay Satanas, madami talaga na-attract sa kanila, madami pang baliw na baliw nga sa kanila At kadalasan mga evil na mga tao yan, masasamang tao din yan, na sinasamba na nila, na inidulo nila, sinasamba na nila yung mga yun, yung pala yung mga, see? Ni-influensya nila yung mga tao. Pero tingnan yung mga namatay na nagsanla ng kaluluwa nila. Sa demonyo, saan ngayon? Sa impyerno sila punta. Saglit lang yung kasikatan na yan.
ang kapalit ng pagdurusa nila sa impyerno, eternal life. Forever yun. Ang kapalit ay forever na pagdurusa dun. Torture sa impyerno. Ayan. Bakit torture? Tino-torture ng mga demonyo yun doon. Mga fallen angels yun doon. Yung mga tao doon. Yung mga kaluluwa doon. Matinding sufferings nila doon. Akala nila nag-enjoy. Just me, guys. Yun yung kapalit ng mga binigay ng fallen angel sa kanila. Ng devil sa kanila. Yun yung kapalit ng kaluluwa nila. Yung itinatamasa nila ngayon. Kasikatan, na praises ng mga taong hangal din. Bakit hangal? Kasi nagsanlayan sila ng kaluluwa na sa demonyo, sa devil, para sumikat. Kahit alam nilang nagsanlayan, sige pa rin sila praise ng praise. Parang ginawa nila ng Diyos. Parang maano-ano talaga yun sila, para mamatay-matay. Nagtaka nga ako, tao lang yun, para sila mamatay-matay. Oh. Para na sila mabaliw sa tao na idol nila. Bagano'n ako. Sa Diyos ngayon, hindi sila nagkakaganon-ganon eh. Baka sabihin pa nila sa kapwa na pag nagganon-ganon sila sa Diyos eh. Baliw na. Ay, naku mga tao. So, ito na lamang guys. For collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa aking channel, please subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos. Bakit ko sinabi na parang kahit sa Diyos nga, no? Hindi sila ganun magsamba sa Diyos na parang mamatay-matay. So, katulad sa pag-praise nila dun sa idol nila ng mga nagsanla ng kaluluwa o nagbenta ng kaluluwa sa devil para sumikat. Kasi yung Diyos o si Jesus Christ, siya nagsave sa mga tao kung kaya patuloy na nabubuhay ang tao dito sa mundo ngayon. Kung kaya may chance pa yung mga tao na yung iba na masave. Kung kaya nabubuhay pa yung mga tao dito sa mundo to, kasi di ba lilipulin na din sana kasi ma-evil yung mga tao na sinaunang panahon pa. So, ayan. So, ito na lamang guys for collective reading.